Amen. So, muli po isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. Sa bawat tahanan, kumusta na po kayo? Ngayon po ay last Saturday ng March 27, 2021. At welcome po sa ating pangsabadong gawain ng ating pong Saturday morning devotion. At ang ating pong pag-uusapan o pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay hango po sa aklat ni Nehemias chapter 1 verses 5 to 11. So ganito po ang pagkakasabi sa verse 5. O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming mga kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moses. Sinabi ninyo kay Moses, kung kayong mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. Subalit kung manunumbali kayo at tutupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lupaing aking pinili upang sambahin ako roon. Sila ang inyong mga lingkod at ang inyong bayan na tinubos sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at lakas. O Panginoon, ito po sa verse 11, O Panginoon, pakinggan nyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. So, pagpapala po at biyaya sa pagbabasa ng banal na salita ng Diyos. At ito po ay may nilagyan po natin ang title, Challenge in Times of Needs. Yung challenge po is hamon. Hamon sa pagharap natin sa ating mga pangangailangan. So, tingnan po natin kung paano po hinandle ni Nehemiah ang kanyang pangangailangan. Dito po ay kung mababasa po natin o mapapansin po natin simula po doon sa binasa nating verse 5 hanggang 11, yun po ay panalangin ni Nehemiah. So makikita po natin doon yung mga unang binigkas niya, yun po yung pagpupuri. So hindi po siya agad humingi, kundi nagpuri muna siya sa Panginoon. Then at saka lang po natin na nakita doon yung kanyang paghiling. At sa kanya pong pagpupuri at paghiling ay humingi din po siya ng taos-puso, yung masyadong mapagpakumbabang paghingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Tapos pag natapos na po siya sa pagpupuri, paghiling, paghingi ng kapatawaran, so ipinapaalala niya po, doon po sa Panginoon na yung kanyang mga pangako ay tapat. Siya po ay nakakonsentrate lang sa salita ng Diyos. Dito po sa verse 5, ang Panginoon, si Nehemiah po ay nanalangin direkta sa Diyos. Wala po siya ibang pinagdaanan kundi sa Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan ay makapangyarihan sa lahat. Kaya wala na po siya ibang pagdadaanan. Pero kailangan po nating dumaan sa ating Panginoong Hesukristo. Tinutupad niya po ng Panginoon ang kanyang mga pangako at nahahabag po sa kanyang mga umiibig sa kanya, sumusunod sa kanyang mga utos. Mga kapatid, yung pag-ibig po at pagsunod ay hindi pwedeng maghiwalay sapagkat ang mga taong umiibig sa Diyos, sumusunod ng kanyang kautusan. Sapagkat ang Diyos po ay tapat at nahahabag na sa kanyang mga anak. Sa verse 6, hiningi po ni Nehemiah ang mabilis na katugunan ng Diyos sa kanyang panalangin. Siya po ay nanalangin araw at gabi. Kaya nga po kung madalas tayong nananalangin ay
na merong kababaang loob, pinapakinggan at mabilis po nating natatanggap ang ating mga kahilingan. Ano po? Dito po sa Mateo chapter 7 verse 7, ano po ay nagsalita po ang Panginoon sa bayan ng Israel. Sabi niya, ang lahat ng humihingi nakakatanggap, ang lahat ng humahanap nakakasumpong o tagpo, ano po, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kaya po sa pananalangin po natin, syempre humanap, humingi, kumatok, pero kailangan magpuri. No, sa pananalangin po, kailangan po na nagpupuri sa ating Diyos. Sa verse 7 po ng Nehemiah, sabi po rito, hindi lang po yung kanyang kasalanan ang kanyang ihiningi ng tawad, kundi ang kasalanan po ng buong bayang Israel simula po nung kanyang mga ninuno. Okay? So, sabi po sa Isaiah chapter 59 verse 2, ang kasalanan ng tao o sa kasalanan po na natin ang nagiging hadlang kung bakit daw po tayo hindi pinakikinggan ng Diyos. Okay? So, kailangan po bukod sa pagpupuri, so paghingi po ng tawad. Okay? Kaya dito po sa verse 8, ano po yung kanyang basis of prayer? Ang panalangin po ni Nehemiah ay muli ginamit niya po ang salita ng Diyos, sapagkat sa tuwing nanalangin po tayo, gagamitin po natin o reference po natin o basis of our prayer is yung ginamit din po ng Diyos sa atin na kanyang salita. Po, sapagkat ito po yung nagbibigay sa atin ng karangalan sa harap ng Panginoon, na tuwing tayo lumalapit sa Kanya, ipinapaalala po natin sa ating Diyos yung kanyang pong mga sinabi niya sa atin. So, para lang pong dalawang taong nag-uusap na ipinapaalala mo doon sa iyong kausap kung ano yung sinabi niya. So, ibig sabihin, nakikinig ka sa kanyang mga sinasabi. Kaya natutuwa po ang Diyos pag kinakausap natin siya through prayers na ganito po yung sinabi mo, Panginoon. Sabi mo po, humingi kami, bibigyan mo po kami, di ba? Kung humanap po kami, makakatagpo po kami, at pag kami po'y kumatok, kami po iyong pagbubuksan. So, ganun po ang gusto po ng Diyos. So, alam po natin yung kanyang pangako sa atin, hindi yung basta ka lang humingi, na para kang nag-uutos, hindi po ganun. Ang Panginoon po sa paghingi po natin ay isa pong uri din ng pagpupuri sa ating Diyos. So, ang pangako po ng Diyos sa Israel sa kanya panalangin po ni Nehemiah, yun pong pagkalat. Pag hindi daw po sumunod ang bayang Israel sa kanyang kautusan, sa kautusan ng Diyos, sila pa yung magkakalat. Ibig sabihin, magkakahiwa-hiwalay. Pag alam nyo po, mga kapatid, ang mga magkakahiwalay ay wala pong lakas. Kaya sabi, kung kayo ay patuloy na susunod sa akin, kung kayo man ay maghiwa-hiwalay, ay akin kayong titipunin kahit kayo ay nasa malalayong lugar. So, napakaganda po ng pangako ng Diyos sa bayan ng Israel. Inaalala po lagi ni Nehemiah na kung paano po tinubos ng Diyos ang bayang Israel sa pamamagitan po ng kanyang dakilang kapangyarihan at mapagpalang kamay. Kaya hiningi niya po ang napagpalain siya ng Diyos. Kasi nakita niya naman po at naalam niya kung paano po ang pinagdaanan ng Israel sa kabila po ng Israel ay minsan hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, kung kaya mo pong pagpalain ang bayang Israel, ang aking mga ninuno, kaya niyo po rin ako pagpalain ngayon. Ayun. So, ang kanya pong kahilingan, yung kanya pong needs, is more than richness. Kundi pag-iingat sa kanyang buhay. Ano po yung objective po ng kanyang panalangin? Sabi po sa pinakadulo ng kanyang panalangin, sabi po rito, pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. So, mga kapatid, kung atin pong babasahin ang Nehemiah, yung kanya pong kahilingan ay ibinigay po ng Diyos. Kinahabagan po siya ng hari. Si Artaxerxes po ba pangalan? So, Artaxerxes. Ngayon po, kung titingnan po natin ang hari sa panahon pong iyon ni Nehemiah na siya'y nananalangin, ay yung hari po ang pinakamataas na katungkulan.
sa kanyang panahon, pinakamakapangyarihang tao sa kanyang panahon. Yan, ibinigay ka loob po niya. So, mga kapatid, kaya nga po sa umagang ito, lagi po nating iisipin na walang mahirap na bagay kung dadaanin po natin sa panalangin. Kahit po yung mga bagay na imposible, no, iniisip natin na imposibleng mangyayari ito, pero sa Diyos po walang imposible. Kaya huwag po nating pangunahan ng ating Panginoon sa mga kagustuhan po nating mangyari sa buhay natin, sapagkat ang Panginoon po ay gustong kumilo sa buhay natin, kaya iaalaw po natin ang Diyos na kumilo sa buhay natin sa pamamagitan po ng ating panalangin at taos pusong paglapit, pagpapakumbaba sa kanyang kapurihan. Ano po, hayaan po natin kumilos ang Diyos sa buhay natin. Sabi nga po divine guidance is essential in every undertaking. Kailangan po natin ang gabay ng Diyos. Pag wala pong authority, pag wala pong order, pag wala pong hindi po kalooban ng Diyos, huwag po nating pagpilitan. Ano po? Kundi ang hayaan po natin ang Panginoon, ang Diyos po natin ang kumilos sa buhay natin. Sabi po sa Kawikaan chapter 3 verse 5, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang manangal sa sariling karunungan. Sabi nga po sa English, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Okay, so sa panalangin po ni Nehemiah ay gawin po natin itong modelo sa ating pananalangin. Okay po, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So manalangin po tayo mga kapatid. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito kung saan, Panginoon, muli mo po kami binigyan ng bagong buhay, buhay na kalakasan, buhay na sagana, buhay na pinagpala. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa buong isang linggo, O Diyos, na aming pinagdaanan, mayroon po kaming naranasang mga negatibo, pero mas marami po kaming naranasang mga positibo, sapagkat Ikaw ang Diyos na nag-iingat sa amin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagtingin, pag-aalaga, pagmamahal sa amin. Hinihiling po namin, O Diyos, na yung aming pong mga kapatid na ngayon ay may pinagdadaanan, samahan niyo po sila, bigyan po sila, Panginoon, ng lakas ang loob na wala pong imposible sa inyo. Sa amin pong mga kahilingan, O Diyos, humingi, humanap at kumatok. Ang lahat po ng katugunan doon ay lagi mo pong binibigay sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon. Panginoon, salamat po. Malaking bagay po, O Diyos, ang panalangin ni Nehemiah kung saan ito po ay aming modelo sa paglapit po namin sa inyo. Linisin niyo po yung puso namin, linisin niyo po yung aming isipan, linisin niyo po, Panginoon, ang aming buong buhay. Maging kalugod-lugod po kami sa iyong banal na presensya sa lahat ng araw at oras ng buhay namin. Kaya, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, sa pangalan ni Jesus, tanggapin niyo po sa amin ang aming pasasalamat sa iyong kadakilaan, pag-ibig at pag-ingat sa amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, pinupuri, sinasamba, itinataas namin ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ni Hesus Kristo na aming dakilang tagapagligtas, ito po ang aming sama-samang dalangin. Hallelujah. Amen. 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 So, muli po mga kapatid, isa pong magandang umaga sa bawat isa sa atin. Pagpalain po kayo ng Diyos. Mag-iingat po kayo sa buhay po natin araw-araw. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known,
all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me